Ayun, so bago kayo mag-start ng report, may games muna kami. Sino, kailangan namin representative per group. Sino sa number 1? Sa group 2? Yana. Yana. Kayo na lang sa harapan yung mga representative. Group 3. Ayla. Group 4. Danica. Ito na nga eh. So may isa lang kami tanong, tapos kailangan niyo lang siya sagutin. Go, Ayla. Connected to sa report. Ito yung tanong, paano mo sasabihin sa kagroup mo sa thesis na ayaw mo na siyang maging kagroup? Una muna, alphabet. Ay lang. Paano mo sasabihin sa kagroup mo na ayaw mo na siya? Ano mo lang? Letter to. Verbal daw. Verbal ba? Letter to. Verbal na sabihin mo lang. Face to face na yung mag-uusap. Paano siya i-upload? Dapat meron nga yung meron isang tao ng letter. Gawin niyo ba mag-empty sa bago? Huwag siya isama, yaan niyo siya. Jeremy daw isa sa huwag niyo sabihin. Si Jem kasi nakikigulo eh, report mo. Thank you. Hi, Mag-hi ka. good day. Gusto ko lang sana ipaalam sa'yo. Atrap lang. Ang amin pala. Hi, I would like to say that we appreciate your contributed efforts for the past activities of our thesis. But honestly, we have decided that majority decided that you are not doing well enough. So we decided that it would be better for you to leave our group. And I hope there would be no hard feelings for this, about this. Thank you. Mura ka pa dyan. Siguro kung paano kasi sabihin, straightforward. Straightforward. Ayaw na namin sa'yo. Hindi, parang hindi naman. Hindi lang mapalabog. Siguro may spaghetti. Alam mo, bibigay ka ng offer. Hindi, hanapan ko siya ng ibang Baka hanapan mo siya ng ibang grupo bago mo siya. bago namin siya tanggalin. Hindi, parang hindi. Feeling ko naman hindi namin siya Nakatotohanan yung ano naman. Bigyan namin siya ng chance. Parang Paano nga kung napuno na kayo? Binigyan nyo na siya ng chance pero hindi pa rin. So, sa tanggalin na talaga. Eh di sorry kasi binigyan na namin sa iyo lahat ng chance. Binigyan namin sa kanya yung mga chance para magbago, para umayos, pasyan. Parang hugot na yun. Tapos parang may inuwang akong girl story. tapos may backstory. Bibigyan na Gagay, di. siguro na Sino tayo nagtatanggal? na mag-aampo. Okay, Ayla. Ako naman, sasabihin ko siya in the, Most pinaka-polite na manner as possible. Pero wala namang malinis na hiwalayan. So, masasaktan siya. So, sasabihin na lang natin. Una is
Ayan, syempre, thank you sa lahat ng effort. Oh my God! Parang gusto ko nakaupo si Ayla. Tapos binibidyoan siya. Parang hindi na thesis. Thank you sa lahat ng effort. Nakikita naman namin nag-e-effort ka, pero kasi kami din nag-e-effort kami. Mas marami kaming e-effort, tapos parang hindi na balance. So, ayun, sorry, pero kailangan natin maghimay ng path. Let's go. Oo, para mag-grow. Para mag-grow tayo separate. Grow mo for. Ayun. Ay. Dapat kasi si Sir yung mag-decide kung sino yung mananalo. Eh, since wala si Sir, anay ko naman. Mamaya na lang kami na mag-decide. So, walang malinis na hiwalay. So, delivering bad news messages. Hindi lang yung good news messages ang mahalagang dinidisseminate natin or dinideliver natin kung kani-kanino man. Mahalaga din yung bad news messages kasi hindi man siya kasing pleasant ng good news at kasindali gawin ng good news messages. Pero kailangan natin siya in order for us to move forward. Both parties, yung receiver at yung company. So sa pagsusulat ng good news messages, meron tayong 4 times na dapat isaalang-alang. So dagdag pa kung bakit mahalaga ang good news messages kasi naalala niyo yung example ni Sir nung nakaraan, yung nagbigay daw siya kay Miss Jessica Soho ng gifts. Yes. Tapos sinendan siya ng letter. Yun, example yon ng bad news letter. Hindi man siya totally bad news talaga, medyo sad news, pero under pa rin siya ng bad news. Kasi kung hindi, imagine niyo kung hindi nag-send si Jessica So kay Sir Julius ng letter, hanggang ngayon, baka iniisip pa rin ni Sir na nakarating kay Jessica Soho yung mga pinadala niya. So, pwede rin mag-apply yung bad news messages sa pagsisend nga ng reply doon sa aplikante na hindi siya natanggap doon sa ina-applyan niyang posisyon sa company. At pwede rin mag-apply to for not providing requested information due to some restrictions. Next. So, ito yung sinasabi ko kanina na merong parts ang bad news messages. Dapat natin siyang isaalang-alang para hindi maging masyadong stressful yung bad news sa part ng receiver. Una, next. Yung buffer. Yung buffer, basically, yan yung opening message. Parang, it refers to kind opening that does not show the bad news but anything relative to it pa lang. Syempre, kailangan sa umpisa, iset muna yung mood. So, pwede kang thank the applicant for his or her interest dun sa job position. Pwede mag-thank you ka dun sa, sino to? Dun sa kliyente nyo for being in transaction with your company. Kagaya nga nung sinabi ni Ayla at ni Aliana kanina, na nag-thank you muna sila dun sa umpisa. Ayun, example yon ng buffers. And then, kahit na kailangan mo magkaroon ng nice and influential tone, meron pa ring restrictions. Wag ka munang mag-apologize sa umpisa. Never apologize sa beginning ng letter. Kasi baka magkaroon ng wrong impression o bad reaction doon sa part ng receiver. Pwedeng isipin nila na una pa lang, tanggap mo na mali talaga yung company mo. Mali yung decision mo na hindi tanggapin yung aplikante or may napabayaan ka kaya na-late yung delivery dun sa client. And next, kung na-deliver mo na maayos yung opening using buffer, hindi ka na mahihirapan i-introduce yung second most at main part nung letter, which is, check up next. Reasons. Ayan. Which is yung reasons. Ito, medyo, ito yung pinakamahalaga sa part ng letter.
Kasi diyan mo na i-enumerate or i-enumerate in a paragraph or bullet form kung ano yung mga naging rason mo or dahilan mo kung bakit ka nag-arrive sa ganong decision, which is in this case bad news on the end ng receiver. Ano ba yan? So, kahit na kailangan mo magkaroon ng light tone nga ulit, ano nga to? Be concise and straight to the point pa rin. Ano pa ba? Sisimula natin sa pagsusulat ng ng positive points to less positive. I-avoid natin na ma-mention yung mga demerits or yung mawawala dun sa receiver dahil dun sa decision mo. Instead, i-highlight natin kung ano yung positive or kung ano yung mabe-benefit or magigain ng both parties, ng receiver at ng company doon sa decision na yun. Pwedeng sabihin natin sa aplikante na marami pang mas nangangailangan o mas naghahanap ng services na kaya mong i-render. Pwede sabihin natin dun sa kliyente natin na ano ba? Na kapag na-deliver na natin yung ano ba to? Sa reasons. Pwedeng sabihin natin sa reasons dun sa kliyente na hindi natin ano ba to? Na nagkaroon kasi ng holiday, ganyan-ganyan. Kung ano yung rason man kung bakit madedelay yung delivery. Next part is yung telling the bad news. Ano ba to? Ito na mismo yung bad news. Siyempre kung na-enumerate mo na kung ano yung mga rason kung bakit ka nag-arrive dyan, magiging logical na ito yung resulta, which is bad news. So kahit na bad news siya at ayan na, kailangan pa rin na light tone para nga hindi ma-stress out masyado yung receiver. Try to write it as less stressing as possible, as it can be. Ano pa ba? Next nun. We can write it in conditional statement or substitute. Yung pwede nating sabihin sa aplikante na ano ba to? Na pwede mo siyang pwedeng tanggapin pero hindi sa ganung posisyon na gusto niya. Pwedeng sabihin natin dun sa kliyente na pagka-deliver nito, 80% off na sa delivery charge. Tapos after sabihin yung bad news, it is the time to write something naman na friendly, supportive, and positive. And ang dapat lang natin tandaan dito na wag na natin ipamukha ulit dun sa receiver yung bad news. Avoid telling the bad news in the end. Let's just keep it close. Keep it forever. Keep it close forever. Tapos ano pala, yun, keep a nice and influential tone all throughout the letter. Yun lang. Next reporter. Ay, hindi, wait lang pala. May games lang ako. Saglit lang to. Para lang malaman kung naiintindihan nyo ba yung parts and dapat i-consider sa bad news. Sa 4. Okay. Joke. Hindi. Nakafocus siya maliit kasi. Ano yan? Please let us blah blah demonstrate sa ako. Ano? Complementary. Oo, complementary end. Next. Although lease payments cannot be credited toward
purchase price, we can offer you other Sako models that are within your price range, blah blah blah. Tama. Paano siya naging telling the bad news? Kasi, diniscuss niya na kung ano yung bad news, which is the payments will, cannot be credited towards the purchase price, and nagbigay na siya ng compensation dun sa client nila. So, ayun, that's make it telling the bad news part. Okay. Pa daw dagdag sigon. Ay, wala. Oh, wala ba? Next. Yan dyan. Hindi next pa. Check ay. Ito, ano to? Buffer. Joy. Buffer. Wait lang. Buffer yan. Kasi yung deer, parang ano naman siya. Obvious naman siya. Oo, kasi Wait, kunyari sa mga kapag Hindi, okay na. oo, bukod doon kasi sinabi nga doon na introduction siya at saka ayan, nagsabi siya ng we're happy that you are enjoying the use of Sako, blah blah blah, related doon sa bad news. Next, may next pa ba? Ayan. Oo, umpisa pa lang sinabi na yung reasons. So, ayun lang. Yung report ko, good messages. Kanina, di ba, bad messages na yung na-report. So, dahil nga dun sa mga past reports na mas tumatak na sa atin yung mga messages na na negative yung impact dun sa reader. So, dito, yung report ko, siya, parang positive naman para makapag-set din ng positive vibes sa organization at saka sa company. Pero, hindi porket siya, good message siya, madali siyang gawin. Siyempre, kapag gumagawa ka ng good message, kailangan mong makapag-construct ng sentence na yung words na gagamitin mo, tama lang dun sa gusto mong iparating. Halimbawa, naubusan ako ng law. Halimbawa, yung message mo, punong-puno na ng pambobola, na parang hindi na siya kapani-paniwala. Parang dun din sa bad messages, kailangan mong gumawa ng message na hindi masyadong nakaka-offend dun sa reader. So, ano ba ang good message? Good message is a positive news and receives an efficient response from the reader. Effective professional language along with decent words and formal structure is needed in making good message. Hindi katulad ng ibang letters, ang good message hindi siya nagre-require ng reply dun sa makaka-receive ng message. Pero merong mga ibang letters na nagre-require ng reply doon sa makakatanggap. I-enumerate ko mamaya kung ano yung mga yun. Naubusan ako ng laway. Bigyan ka ni Sisi. Namilan namin. Duraan ka namin isa. Siyempre, kailangan nating pumili ng mga tamang salita lang. Hindi yung mga masyado ng exaggerated. Kasi kapag natanggap na siya nung makakabasa, kailangan yung mararamdaman niya, parang hindi siya binobola, parang tama lang. Walang kaplastikan, kumbaga. Yung paggawa naman nito, hindi siya masyadong mahirap kasi nga, yung pinaka-goal mo nga dito is mag-iwan ng pleasant thought dun sa mga kabasa. So, para ma-enhance yung beauty ng isang message na kagaya niyan, ay kailangan mong pumili ng mga language na formal pa rin kahit na good message yung ginagawa mo. Kasi, pwedeng mag-iba yung meaning ng message mo dun sa makakabasa. Usually, yung good message, ginagawa siya using CBO approach or communication by objective. Tinatawag din siyang good news plan or direct approach. Yung CBO approach is 3x4 plan
Kaya siya tinawag na 3x4 plan kasi ito yung ano niya, yung parang process kasi siya na una, you plan a message. Next is compose a draft. Pangatlo, complete a message. So sa bawat process na yan, may nakapaloob pa siya na 4 na dapat mong isaalang-alang. Ayan, identify the objective, visualize the audience or the reader, gather supporting information, organize the information. So compose a draft, choose words, construct sentences, assemble paragraphs, and choose paragraph locations. Last, proofread, edit, revise, and finalize. Syempre, hindi ka naman basta gagawa lang, 'di ba, na on the spot na isang upuan lang tapos mo na agad. Syempre kailangan mong i-review 'yon. Next. Dalawa lang naman yung kailangang tandaan sa paggawa ng good message. Una ay yung paggamit ng inappropriate words ay hindi dapat dahil nga, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng mag-iba yung meaning ng message dun sa makakabasa nito. O kaya, yung pag-send ng mixed messages or magdagdag ng extra sentences dun sa message is hindi naman nakakatulong. Parang, kung ako yung magbabasa nun, na masyado na siyang mahaba, hindi naman kasi siya masyadong importante yung mga letter na to kasi hindi nga siya nagre-require ng reply dun sa makakabasa. So, pag binasa mo siya ng mahaba, parang boring na. Parang, ang inaano kasi sa letter na to, the shorter, the better. Kasi pag nakasummarize na siya, direct to the point na yung gusto mong sabihin. So, ito naman yung types of good messages. Dito, enumerate ko yung... Nawalan ako ng laway. Enumerate ko yung mga letters na kailangan ng response mula dun sa makakatanggap ng message mo. So, meron ditong 5 types. Una is, thank you message. Starts with a good news. Give additional information regarding the receiver did that you are appreciating. And with such compliments that leave an impact on the receiver. So, makikita nyo dito sa sample na letter, sa umpisa pa lang, meron na agad na nakalagay na thank you. Kasi meron din siyang halos kaparehas na isa pang type, pero ang pinagkaiba nito, naglagay agad siya ng thank you dun sa unahan. Pwedeng maglagay ng logo, pwedeng hindi, pero kailangan yung format niya is ganon, formal pa rin yung mga salitang ginagamit mo. Next is congratulatory message. Offer congrats for a particular achievement. Show your sincerity by providing a few details. Make an impact on the receiver with a good end. Ginagamit siya kapag yung coworker mo o yung colleague mo is naka-achieve ng magandang bagay sa buhay. Katulad ng na-promote siya sa trabaho niya or may maganda siyang trabahong nagawa, yung mga ganun lang. Parang yung paggawa kasi ng mga good messages, nagpapatibay siya ng relasyon ng dalawang tao sa isang organisasyon. Siyempre, pag puro mali lang yung nakikita mo, puro ka lang memo, puro lang warning yung sinesend mo dun sa taong, yung halimbawa, lagi siyang absent, lagi siyang late, pero nakakagawa naman siya ng mga magagandang bagay, nakakapag-contribute siya ng malaki sa kumpanya nyo. Dapat, na-appreciate mo pa rin yung ginagawa niya para magtagal siya. 'Di ba? Para magtagal, parang kailangan nakikita mo yung tama, hindi dapat sa kabilang side ka lang tumitingin. Next is recommendation message. Introduce the candidate or the candidate / yung job na gusto niyang pasukin or its benefits. Mention facts related to the position. Offer to provide additional information and close the message. Yung recommendation message, natakal naman na siya ng ibang reporters.
dapat kapag gumawa ka ng recommendation letter, di ba, kailangan i-recommend mo yung tao na yon without using words na masyado ng bragging na parang ang yabang na sobrang galing niya, pero kapag nandun naman, natanggap siya, parang nag-expect lang yung tumanggap, di ba? Hindi naman siya pala magaling. Kaya dapat yung sakto lang para hindi mag-expect sa'yo yung kumpanya kasi yun. That kailangan din nag-end siya sa effective words. Hindi ko alam kung paano i-zoom in. Ito. Halimbawa yan. Saan ba yan? Ayan, the team's members are highly skilled web architects and developers with a positive energetic attitude and an excellent work ethic. Dapat ganyan lang, hindi yung halos lahat na ng magagandang bagay sinabi mo na dun sa recommendation letter para lang matanggap yung gusto mong, yung tao na inaano mo, na nire-recommend mo. Next, in inquiries messages, clearly describe the request in the beginning. To get a positive response, do include sufficient details. Close after providing required details. So dito, from the word itself, inquire, parang nagtatanong ka lang kung tungkol sa isang bagay. Ito yung, sa lahat ng na-enumerate ko, ito yung nagre-require talaga ng reply. Kasi, nagtatanong ka nga eh. Kagaya nitong sample. Ayan. Attention, Mr. Harvey Henderson, Manager Powder Coating Department. Due to my desire to accomplish my research paper. Ayan, parang nagtatanong na siya dun sa umpisa pa lang ng letter niya, parang inano niya na, parang sinabi niya na agad kung para saan ba yung bakit siya sumulat. Para malaman kung nagtatanong siya kung yung brochure and illustrations about fluorocarbon coating of structural aluminum materials para makapag-gather ng data. So, yung mga ganitong klase ng letter, kailangan ng immediate response dun sa makaka-receive nito kasi nga mahalaga siya na klase ng letter kumpara dun sa mga nauna. Next is goodwill messages. Ito halos kapareho lang siya ng thank you message, pero mas ginagawa siya nung kumbaga yung dalawang employee parang close sila, hindi katulad dun sa thank you message, parang kahit hindi kayo magkakilala personally, pwede kang mag-thank you. Dito, parang may mga ikukwento ka pa na kung paano kanya natulungan, mga ganon. Yon, for encouraging the receiver to keep doing good work, to appreciate efforts of an employee, thanking supplier for receiving special services. Ito yung sample. Ayan, I turned in my resume into your office and by chance, 3 months later, you called me for an interview. Parang ito, nagpapasalamat siya dun sa employee na tumanggap sa kanya kasi nung nag-apply siya, parang ito yung appreciation letter niya na parang ang pinaka-purpose ng letter na to is para mag-form ng excellent personal relation with the reader, and the reader should feel na naging mahalaga siya dun sa sumulat ng letter, para habang binabasa niya yon, nararamdaman niya na sorry. Para maramdaman niya na mahalaga talaga siya dun sa nagsulat. Parang, hindi lang siya nagsulat para lang sabihin na, uy, salamat kasi ganito, natanggap ako dahil sa'yo. Parang, sasabihin mo kung bakit. Parang, ano bang naging parte niya sa buhay mo? Parang ganun. Siyempre, sa business enthusiast, kailangan maging maalam ka sa mga klase ng good messages kasi,
kung meron kang enough knowledge sa mga ganitong messages, magkakaroon ng, syempre mahalaga nga siya. So, yung pagde-deliver ng good messages according to appropriate way, pwedeng mag-build siya ng effective relation with the reader at makapag-strengthen pa ng relationship within the organization. That ends my report. Thank you. So next would be for the on how we deliver good and bad news to our employees. Okay, with the nature of my work, most of the time, I'll be honest with you, I am delivering bad news. Generally, when we deliver bad message, we have this sandwich method. Now, what is the sandwich method? At first, we don't just say the bad message, or we don't just we're not being straight to the point to the employee that, hey, effective today, you will be terminated. First, we have to commend the employee. We have to thank the employee. Let's say, for example, for a case of termination. As I mentioned, diba, if you notice, at first, we gave the employee the background of the case. Okay, so we already have a decision on your case. As you can remember, we issued you a notice to explain, which you were able to respond. And then, on top of the notice to explain, we also conducted a case conference. And during the case conference, you admitted that you were late on November 13 for almost 4 hours, as you weren't able to wake up on time. Okay. So based on the evidences that we have, considering your written explanation and your statements during the case conference or admin hearing, wherein during the admin hearing you admitted that it was your fault, you were negligent, you weren't able to wake up on time, and you being late on that particular date negatively impacted our business. So it's like a sort of debriefing, just like in because I'm majoring in clinical psychology. Should there be someone who experienced trauma, because the notice of termination, or when we deliver the decision that the employment of the person will be terminated, that is actually traumatic to the person. That is a negative experience. No one would like to be terminated. For good news, at first, let's say for example, a promotion. Someone will be promoted. So same method, we're doing it. We tell the employee, of course, that employee, before being promoted, he or she was deliberated or appraised by his or her immediate supervisor. So we discuss, together with the immediate supervisor, the result of the appraisal. And then afterwards, we tell the employee the good news that he or she will be promoted. And then on the latter part, for every promotion, we know for a fact, when you go up to the corporate ladder or to the organizational ladder, same will apply to your responsibilities. Sa persuasive messages naman tayo. So, yung persuasive messages, nag-occur siya pag when a person convince an individual or a group to do a certain specific action. So, yung persuasive messages, meron siyang two types, yung sales and marketing. So, sa sales, it is the act of selling something, and yung marketing, it is to inform, educate, and promote yung mga products sa consumer. So, in persuasive messages, dapat masagot nyo yung tanong ng audience na bakit kailangan nila ba't kailangan nilang i-avail kunyari sa isang product. Anong meron doon sa product na yun, bakit nila i-avail, yung mga key benefits. Tapos kailangan nyo din isagutin yung mga obvious na problema nung
product na yon. So, yung persuasive messages, pwede rin siya mag-apply sa within an organization. Kunyari, may ipropromote. Kailangan mo convince yung employee na yon kung bakit niya kailangan tanggapin yung promotion na yon. Despite nung mga workloads na madadagdag sa kanya. So, nag-a-apply din siya sa sales. Yun nga, yung sa sales, yung sa customer. Tapos, may parts of the messages, yung persuasive messages. Ay, yung persuasive, tama, messages. Tapos, sa gain attention, ito yung parts ng persuasive messages. Sa gain attention, kailangan mo magbigay ng, kailangan mo magsimula sa compliment. Tapos, magbigay ka rin ng unexpected facts and key benefits. So, next is build interest. Kailangan mo ma-prove yung accuracy ng sinasabi mong facts. And kailangan mo rin, avoid mong magtunog mayabang or emotional or galit para mas makuha mo yung attention ng audience mo. Tapos, sa building interest, pwede rin siyang in two ways, direct benefit and indirect benefit. So, sa direct benefit, kunwari may magtotalk. Sasabihin mo dun sa speaker na yon kung ilan yung pwede niyang maging speaker. Sa indirect messages naman, parang isabihin mo lang sa speaker na grateful ka kasi tinanggap niya yung invitation mo na mag-speak para dun sa event na yon. Tapos sa reduce resistance, kailangan mong ma-identify yung mga problema. Yung katulad ng sinabi ko niya, kailangan mong malalaman na masabi mo na yung mga magiging problema ng product na yon or nung ino-offer mo sa isang audience. Tapos, motivate action. Kunyari, para ma-convince mo yung audience mo, kailangan ulit-ulitin mo yung key benefits and magbigay ka ng end date. Kunyari, nagbigay ka ng discount, kailangan may end date lang yon kung hanggang kailan para mas makuha mo yung attention nila. And dito, nag-a-apply din yung next. Yung AIDA. Lahat naman tayo alam na yung AIDA. Yung attention, interest, desire, and action. So, ayun. Next, slide. Ayun. So, di ba alam naman natin lahat yan? So, di ba sinasabi pag may nawala isa dyan, sa advertising or marketing, malaki yung possibility na babaksak yung advertising or marketing na yun. So, yun lang. So, ayun, persuasive request naman tayo. So, according kanina kay Madge, persuasive is parang magti-take ka mag-a-ask ka sa isang tao na mag-take ng action sa isang bagay. So, dito naman, ang mangyari dito is, ikaw yung parang hihingi ng request. Dito naman, at this time, ikaw naman yung parang manghingi ng action from sa tao na yon. So, persuasive request, a request for cooperation, gifts, or favors without any intention to buy or sell is a persuasive request. So, meron siyang 4 na uri. So, first one is persuasive request for favor. So, persuasive request for favors is hindi siya any ordinary letter na ipapadala mo lang sa friend mo na parang text na ganito, ganyan. Medyo systematical siya kasi may sinusunod siya na parang may kailangan kang unahin, ano yung ilalagay mo sa lead, ano yung pang-ending mo. So, ano nga ba yung persuasive request for favors? Ito ang magandang example dito is, for example, yung sa speaker. Ang panghingi mo ng favor dito is dapat beneficiary siya, hindi lang siya isa lang yung magbe-benefit, dapat give and take kayo na parang yung pinaghingan mo ng favor may matitake din from you. So ang good example nito is yung speaker nga daw. So kumbaga ang magiging
parang kabayaran, hindi lang yung mga tokens na ibibigay mo, bagkus yung mga honors and appreciation dun sa bibigay sa'yo. At the same time, syempre, kayo ding audience or kayo ding tao, may magigain din kayo sa kanya, which is yung knowledge. So, second is yung persuasive request for adjustment. So, eto, medyo medyo selfish siya. Kasi ang persuasive request for adjustment is type of letter siya na ipapadala mo wherein mag-request ka for adjustment. For example, kunyari sa isang produkto. Di ba alam naman natin sa isang produkto, like kunyari kung sa kotse or sa phone, may warranty. So, i-state mo daw doon yung first is yung ano ba yung gusto mong sabihin, ano ba yung nangyari. And then, after that, kailangan mong i-state dun sa lead kung ano yung mga problema, ano yung mga nagastos mo. Tapos, dun sa ending part is, kailangan mong sabihin kung bakit ka ba nanghihingi ng ganun. So, doon mo i-mention kung bakit ka nanghihingi ng adjustment. So, yung adjustment na yon is, meron siyang 4 na in requesting an adjustment, you can appeal to the following qualities in your reader. First is yung sense of fair play. Second, these are for customer goodwill. Third is yung need for good reputation. Fourth, sense of legal moral responsibility. So yung persuasive request for adjustment, hindi all the time nakakatanggap tayo ng good feedback sa pinagpadalahan natin ng letter. Minsan, ini-ignore lang nila yon or hindi nila ina-approve yung pag-request natin for adjustment. So, persuasive request for credit. So, from the word credit, ano nga ba to? Ito yung usually sa mga bangko, sa mga bangko, yung mga naririmatang lupa. So, ayun, persuasive request for credit must be based on circumstances that genuinely warrant the extension of credit in spite of the requester's inability to pass certain credit tests. For example, you may be opening a new store and need to purchase a inventory on terms longer than your supplier's usual policy permits. So, ayun, pwede rin siya sa mga permit sa tindahan, yung ganyan, or yung sa mga payments nga na parang request for credit na pag may mga inutang ka, or yung dito mo kasi i-state mo kasi dito yung parang mga proof of billing mo and all. So, last is persuasive request for donation. So, kadalasan yung persuasive request for donation is for organizations. Sa mga government or sa mga school organization. So, ano nga ba siya? So, yung mga example nito is yung mga non-profit organization ngayon, fraternity, sorority, social clubs wishing to undertake worthy causes, youth clubs, and senior citizens. Ayun yung mga groups na kadalasan na nagtitake ng ng donations. So yung mga there are two types of givers, the major givers and also the the donors of small amounts who respond primarily to emotional appeals. So like all persuasive request, ayun, from the word itself, nanghingi tayo ng action from someone or tayo nag-request. So, ayun. Moving on sa persuasive sales letters, ito yung mga letters na mayroon tayong 3 category for persuasive sales letters. Isa dito yung solicited letters, unsolicited letters, and soft sell letters. Sa unsolicited letters,
Sige, wait. Before that pala, yung persuasive sales letter, it's a formal way of communication sa mga future business partners, future investors mo. Yung mga katulad ng mga letters and hindi. Katulad ng, 'di ba, sino sa inyo may Grab na application or lahat ng mga application na pwedeng meron? Lahat meron yan. May Tinder ka, ganon. Char. Kinder. Char. Sa mga ganon, magbibigay sila ng letter sa'yo through your email, direct email, na sasabihin nila sa'yo ng kung ano yung meron sila, kung anong ino-offer nila, ganto ganyan. Tapos, wait lang. Mamaya na yan. Sa unsolicited letters, sa unsolicited letters, andun yung mga advertising katulad nga ng mga nabanggit ko kanina sa TripAdvisor, Traveloka, Travelog, mga ganon. Madalas yan gumagamit ng unsolicited letters. Medyo mahirap tong letter na to. I mean, hindi siya ganon kapansin-pansin kasi madalas nga hindi naman talaga nabibigyan ng pansin yung mga advertising. Pero isa siya sa parang tawag mo dito? Binibigay ng mga organization na to or whatever you call them sa mga prospective buyer nila, yung sa email ng prospective buyer nila nun. Pero para siyang junk, tawag din sa kanya junk mail kasi parang kahit kanino mo pwede ibigay basta lahat ng nag-subscribe sa sa product mo or nagtatangkilik sa product mo, ibibigay mo lang. Parang GM siya, ganon. Tapos, sa solicited naman, ito yung parang it replies to the inquiries ng mga ibibigay mong product, services, yung mag-offer ka talaga ng mga kung ano-anong anek-anek, ganon. Tapos, sa soft seller, example ng soft seller is kung magbibigay ka ng goodwill, kung hihingi ka ng goodwill mayroon kasing ganito, for example meron kami pinapatayong building, tapos sa mga Chinese kasi may tradition na kailangan meron kang goodwill money na matatanggap sa future investors and stakeholders mo, kung ano man yung magiging business mo, para kumbaga pampaswerte tsaka pampabuena na rin sa magiging future income mo dun sa business na meron ka. Dapat kunyari si Paulo, kunyari meron akong pinatatayong building, tapos isa ka sa prestigious na tao, hindi naman, prestigious na taong kilala ko na, ay, ang yaman ni Paulo. Kailangan isa siya sa investors ko, ganon. So, bibigyan ko si Paulo ng goodwill letter na nagre-request ako ng kumbaga, parang humihingi lang ako ng pera, pero it's a goodwill, kumbaga, pampaswerte, pampabuenas sa business ko. So, yun yung isang example ng soft sell letter. Tapos, ilalagay mo siya sa white paper. Tapos, ang standard niya is 8.5 times 11 or basta ganyan yung size ng paper. Madalas, standard na ginagamit sa pagsisend ng mga ganyang klaseng letters. Baby? Okay. So,
babalikan natin kung ano yung format ng mga letters, ay kung paano ginagawa yung mga letters na yan. Katulad lang ng mga na-discuss nila kanina, nandyan yung sender's address, date, reference line, sa reference line, optional yon. Pwedeng hindi mo na ilagay or ikaw bahala. Tapos sa kung kailan darating, pero kung kailan mo target dumating yung message, tapos inside address, attention line, pero sa attention line parang yun yung to call the attention of yung sasendan mo ng message, kung tungkol saan yung message na gusto mong ipahiwatig. Sunod, salutation, subject line. Sa subject line, again, it's optional. Body, yung pinakamalaman, yung pinaka-sense and gusto mong message na ibigay. Tapos, closing, syempre, kailangan meron closing para pakilala mo yung sarili mo, signature, and pwede rin may enclosure. Tapos, kung hindi ikaw ang gumawa ng letter, kung pinautos ko lang kay Paulo yung letter na isasend ko dun sa kausap ko, pwedeng ilagay ni Paulo yung initials niya. Ayun po yun. Thank you! Okay. Next would be on how we deliver persuasive, or how do we persuade our employees. Normally, persuasion, this is part of recruitment. But for us, we also persuade our employees when, let's say for example, there will be a new process, or there will be changes with our processes, with our policies. So, you know for a fact that change is something that is difficult for us to accept. We cannot, should there be a change, it will take time for us before we can adapt to that particular change or changes. Now, to help the employee as well to accept the changes that will happen, now we persuade them. How do we persuade them? First, we tell them what are the advantages of that particular process. We compare it to the process that we used to have, and then we emphasize the advantages of that particular process compared with the previous process which we were using. When we eye someone for a promotion, it's actually a form of persuasion on how we tell that person that you are fit for this particular role. Because there are people in the organization wherein, though they are capable for that, or they are fit for that particular position, however, they are afraid to try, or they are afraid to go up to the next level.